ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Sa Caloocan City, caught on camera ang isang lalaking umaaligid at may hawak na kutsilyo. Ilang saglit pa, naghuramentado na si Kuya! Nakakatakot naman yan. Oo, Kumaripas ng takbo at tila wala sa sariling inambangan ng saksak ang sinumang makasalubong sa kalsada. Sa Maynila, makikita sa closed-circuit television o CCTV ang pakikipagtalo ng isang parking attendant sa isa pang lalaki. Hanggang sa bumunot ng baril ang kaalitan at sunod-sunod na siyang pinaulanan ng bala. Naku po! Mga krimen sa kalsada, huwag mandamay mga kuya! Dalawa sa tatlong most wanted na magkakaibigan nadakip ng mga kapulisan sa magkaiwalay na operasyon. Ang magkaibigang ito nasa likod daw ng isang pinakalat na kasuklam-suklam na sex video. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ng mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangit. Tinutukan ng resibo ang pagtugis ng mga operatiba sa dalawang lalaki na tila nawala sa sarili at hindi na napigilan ang emosyon sa magkahiwalay na insidente. Ang kanilang mga weapon of choice, kutsilyo at baril. Ang karasang nagawa, bunga raw ng bugso ng galit. Paano kung habang naglalakad ka sa karaniwan mong daan papasok sa trabaho, biglang may makasalubong kang lalaki na may hawak na kutsilyo at naghuhuramentado? At habang papalapit, akmang sasaksakin ka na, naku po! Ganito ang eksenang naabutan ng mga nag-aabang ng masasakyan sa kahabaan ng Barangay 95, Caloocan City. Sa cellphone video na kuha ng isang motorista, makikita ang isang lalaking may hawak na kutsilyo. Nakakatakot naman yan. Oo, Ilang sandali pa, kumaripas ng takbo ang lalaki at inundayan ng saksak ang ilang mga tao sa kalsada. Nasaksihan ni Roniel ang pag-aamok ng lalaki sa gitna ng kalsada. Mga naghihintay ng sasakyan, sinundayan niya ng saksak. Kasi po mga kababayan, siyempre takot. Nang subukan daw pigilan ni Roniel ang nagwawalang lalaki, Sinundayan niya lang ng saksak. Siyempre, laban ko po yung protektahan ko po yung sarili ko para sa kaligtasan ko. kasama ang mga opisyal ng barangay na unang rumesponde sa insidente, binalikan ng resibo ang pinangyarihan ng pag-aamok. Ano po kasi yun 8 to 8:30 po kasi ma'am, kasi talagang pasukan po ng mga magtatrabaho. Uy! Lumagpas pa po siya doon. Paliko na lang po siya ng simbahan, langjap, pababa na ganun. Maya-maya pa, dumating na rin ang Caloocan City Police Substation 2 sa lugar, pero maging ang mga pulis nakirapang pakupain ang init ng ulo ng lalaki. Habang dumating na yung mga polis, lalo po siyang nanlaban. Doon na po nagpang-abot yung pananaksak po na nangyari. Susunod, mga saksak sa kamay at balikat ang tinamo ng isang lalaking papasok sana ng trabaho at napag-initan ng lalaking nag-amok. Makalabas kaya siya ng buhay? Abangan mamaya, panggagahasa ng lalaki sa isang babaeng walang balay. Kinunan pa ng video ng kanyang mga kaibigan. Ang katuwaan, mauwi kaya sa kulungan? May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Lalaking nag-amok sa kalsada dahil sa hindi pa matukoy na dahilan, kumaripas habang nang wawasiwas ng panaksak nang dumating ang mga lespo. Papasok sana sa trabaho si Santos Masalo Jr. pero wala siyang kamalay-malay na may nakaabang na panganib sa kanyang daan. Meron akong nakita na may nagwawala po yung lalaki. Nakita ko po yung kapitbahay po namin na nambagan ng saksak po. Pero nang makitang inundayan ng lalaki ang kaibigan niyang si Roniel,
Dito na niya sinubukang lapitan at pigilan ng lalaki. Nadulas ako. Bigla niya akong inakbangan ng saksak sa dibdib. Yun, nakuha ko po yung kamay sa kanan niya. Hindi ko napigilan. Nagkuhan ako ng tsimpo nga makuha ko yung kutsilyo niya. Habang hawak ko yung kutsilyo, meron ring nagpapalo sa kanya. Dahil sa pangyayari, nagtamo si Santos ng mga sugat sa mga kamay at balikat. Ito po, natanggal yung kuko po. Tama sa kutsilyo, pati dito ko sa balikat ko po, may tama rin yan. Kung hindi ko naagapan yun, patay ako. Pero hindi pa pala natatapos sa mga residente at saksi sa pagsukol sa lalaki ang ganap. Amok turn to Kuyog real quick. Yan! Ayan! Tama na! Warak na ulo! Nang pagtulungan ng mga residente, agad nilang naibigay sa mga pulis ang lalaki. Bago dalhin sa presinto, isinugod muna ang suspect sa ospital para gamutin ang kanyang sugat sa ulo na nakuha mula sa pagkuyog. Napag-alamang Art de la Cruz ang kanyang pangalan. Yes, base po sa nakuha namin na information, palaboy po talaga yung suspect. So hindi po siya nakatira doon sa barangay na yon. Dalawa ang inosenteng mga biktima na sinaksak ni Art. Nakaharap siya sa kasong frustrated homicide. Papasok po siya sa frustrated homicide kasi nakumpleto niya yung element, kumbaga na gawa niya yung pananaksak, nakonsume niya yung act ng krimen. Nabuhay naman po yung tao. 3 araw matapos ang insidente, nakapanayam ng resibo ang suspect. Ang depensa niya para sa pananaksak at pag-aamok. Nandilim daw ang paningin niya nang mapansing masama ang tingin sa kanya ng mga nakakasalubong niya. Bumaba ako, may nakita ko isang tao. Medyo napasama yung tingin niya sa akin. Bigla rin namang paglingon ko parang tumangat yung mukha niya. Iwan tingin ko sa kanya. Kaya ganun ang nangyari. Si Art may gusto pang sabihin sa kanyang mga nabiktima. Sa mga nasaksak man na disgrasya ko para mapatawad niya ako, humingi ako ng sedya. Patawad tao lang naman ako. Nabugso lang mo sa damdamin. Doon sa dalang problema. Patawad niya na sana ako. Sakaling hatulan ng korte na nagkasala, nakaharap si Art sa 20 taong pagkakakulong. Susunod, ang mainit na away sa pagitan ng 2 parking attendant na uwi sa pamamaril. 3 most wanted na magkakaibigan nasa likod daw ng isang pinakalat na kasuklam-suklam na sex video. Dito po nakita yung bitsin na ginamit po kung saan nahilop yung biktima. Aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Umaga noong 9 ng Nobyembre, natagpo ang patay ang 43 anyos na biktimang si Michael Navarro dito sa kabaan ng Maria Rosa Street, Ermita, Maynila. Sa investigasyon ng Manila Police District, lumalabas na itinumba ang biktima matapos niyang makaalitan ang kapwa niya parking attendant. Sa Maynila, ang mainit na away sa pagitan ng 2 parking attendant na uwi sa pamamaril. Naabutan ng resibo na nagtitirik ng kandila si Nanay Arsenia. Dito, namatay ang nag-iisa niyang anak na kanyang kaagapay sa buhay. Kwento niya, nagsimula raw ang lahat ng makaalitan ng anak ang kapwa parking attendant dahil sa customer at parking space. Kaya ako na lang ikasagutan yung lalaki na naawa ko sa anak ko. Ako kaaway niya, anak ko lang napagbalingan niya. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng resibo sa kaso, ibinahagi ng Manila Police District o MPD ang closed-circuit television o CCTV footage ng pamamaril kay Michael. Nagkaroon sila ng alitan dahil nag-aagawan sila dito sa pagpaparada ng mga sasakyan doon sa lugar. Ito'y nauwi sa kanilang pagtatalo. Binaril na itong kasamahan niya doon, nakagyat itong kinamatay. Gano'ng kahalaga yung kuha ng CCTV dito sa pag-solve niyo ng krimen? Kung may mga kuha tayo ng CCTV, hindi na natin kailangan pa magtanong-tanong sa mga testigo.
po. It will speak for itself. Doble dagok daw ang pinagdaraanan ni Nanay Arsenia dahil bukod sa biglaang pagpanaw ng kanyang anak, napag-alaman din niyang mabilis nang nakatakas ang suspect na kinilalang si Andy Miranda. Ang tanging hiling lang niya, matunto na ang gumawa nito sa kanyang anak bago pa niya ihatid si Michael sa kanyang huling hantungan. Mahuli lang siya, ma'am. Gusto ko lang, bago mailibing anak ko, mahuli siya para matahimik ang ng anak ko. Sa sunod-sunod na isinagawang backtracking at follow-up operations ng Homicide Division, Manila Police Station 5 at Recibo. November 12, 2024, natuntun din ng mga otoridad ang huling lokasyon ng suspect. Agad rin tayong nag-conduct ng CCTV backtracking. Nasundan po natin siya kung saan siya tumungo. At napag-alaman ng mga investigador na ibinebenta na pala ng suspect ang ginamit niyang motor para makatakas mula sa pinangyarihan ng krimen. Uy, kuya, hindi ka very mindful sa part na yan, ha? Yes, yung getaway vehicle po niya. So, doon agad-agad nakipag-transact yung ating isang pulis na humantong sa pakikipagkita sa kanya sa isang probinsya. Kasama ang Recibo mula sa Maynila, nagtungo sa Talavera, Nueva Ecija ang mga operatiba ng MPD para hulihin ang suspect. Kuya Andy, it's time to meet your buyer. Nang kumagat ang suspect sa mga buyer kuno ng kanyang motor na mga pulis na pala, agad nang nasilo si Andy Miranda. Andy Benson nga, di ba? Ikaw daw, ikaw ba, di ba? Ikaw! Tayo! Ikaw ay dahil sa pagkamatay ng biktima, naharap si Andy sa kasong murder. Unang-una po, itong biktima natin ay unarmed. At the same time, noong tinignan natin yung tama, nasa likuran ito. No, parang mai-interpret natin na patraidor nung ginawa niya yung pamamaril. Kung mapatunayang nagkasala, pwede siyang makulong ng habang buhay. Sa ngayon, pansamantala muna siyang nakahimpil sa custodial facility ng MPD. 2 araw matapos mahuli ang suspect, eksklusibo naming nakausap ang suspect. Meron kong panawagan ba sa pamilya nitong biktima kung sakali? Sana po mapag-usapan namin yung mapagkasunduan na maayos. Ayusin na lang po ito. Dahil hindi ko naman po kagustuhan yun. Sa pagkakahuli sa suspect, tila gumaan daw kahit papaano ang kanyang pangungulila sa anak. Nakakatawa-tawa na nga ako. Para kayo nga ako ng maluwag nung mabalita akong nahuli siya. Maraming salamat po sa mga tumulong sa akin. Panatag na loob ko ngayon. Ang init ng ulo, maaaring palipasin pero oras na mauwi sa karasan at madilim ang paningin. Nariyan ang mga otoridad para panagutin ang mga itinuturong salarin. Ginahasa habang walang malay, binidyohan at in-upload pa sa social media. Yan ang kasuklam-suklam na ginawa di umano ng 3 magkakaibigan sa isang babae sa Antique. Makalipas ang 1 taon, hinahanap pa rin ang mga suspect na kabilang na sa most wanted ng pulisya. Mga sir, 4 na sa tila pakikipagtaguan sa mga alagad ng batas. Nito lamang buwan ng Nobyembre, 2 magkasunod na operasyon ang isinagawa sa magkahiwalay na probinsya sa bisa ng warrant of arrest. Pinaghahanap ng Eastern Police District o EPD ang isang lalaki na kabilang daw sa most wanted. Nung lumabas yung warrant, ginawa agad ng team namin, DID, to cyber patrolling. Nakita namin dun sa FB na lumabas at yun po yung target namin. Kinilala ang lalaki na si Jay Makawili at ang most wanted, security guard pa pala? Kasama siya doon ng rape. Nandun siya sa lugar. Ginawan tapos yung isang kasama na yan, yun nga, ginalaw niya yung victim. Ayon sa impormasyon na nakalap ng mga pulis, sangkot daw si Makawili sa isang sex video na pinakalat sa social media. Galing Antique, nagtago raw sa Laguna si Makawili nang matunugang may kasong isinampa laban sa kanya. Malulukit yung security agency sa Las Piñas. May nakabanggit na nailipat siya ng agency. Pinagdudutihan niya sa Cabuyao, Laguna. Pero makalipas ang halos 1 taon na paghagilap sa kanya, November 8, 2024, nagtungo ang EPD sa Cabuyao, Laguna upang mahuli na ang CQ sa bisa ng warrant of arrest.
Yung isang sasakyan, yun yung sasakyan ng agency nila. Tapos, ang ano namin doon, pagpasok sa sasakyan, saka namin siya hulihin para hindi na siya makatakbo. Ayun sir, tara. Samantala sa Antique, nagsagawa rin ng kapulisan ng operasyon para sa isa pang suspect. Ayon sa Kulasing Municipal Police Station, di umano, tulad ni Makawili, nasa likod din daw ng nakaririmarin na sex video ang kanilang target na si Greg Dionela. So dito lang po siya nagtatago sa bayan ng Kulasi. Bali top 3 municipal level po sir ang si alias Greg. 21 years old ang makumit ang tinatawag nating krimen. Matapos makumpirma ang lokasyon, tuluyan ang natakip si Dionela sa kanyang bahay sa Kulasi, Antique. Pero ang ikatlong wanted na nasa warrant of arrest si Hartzen Macario Calawod o alias Tutsi, pinagkakana pa rin noon ng mga otoridad. Ano nga ba ang ginawa ng magkakaibigang Makawili, Dionela at Tutsi para mapabilang sa most wanted list ng otoridad? Buwan ng Marso taong 2023, kumalat sa social media ang isang kahindik-hindik na video ng panggagakasa. March 24, 2023, nag-iinuman ang magkakaibigan sa isang bahay sa Kulasi, Antique. Paano nakarating sa inyo itong report na ito? 7 o'clock, may dumating na na grupo ng mga kalalakihan para makipag-inuman ulit sa kanila, sir. Pero sa gitna ng kanilang kasiyahan, ang biktimang itatago namin sa pangalang Clarice, may nalasakan daw na kakaiba sa kanyang iniinom. Pagkatapos nun, ano na nangyari, ma'am? May napansin na po yung yung biktima, nakakaibang lasa po, sir. Mukhang may inilagay po sa inumin nila. Ano ho ang naging epekto daw sa kanya ayon sa report ho? Nahihilo siya po, sir. Sa sobrang kantukan, humiga raw muna si Clarice sa isang silid. Mga 3 o'clock na po, natulog na siya kasi may mattress na po doon sa sa pinuntahan nilang bahay sa may sala po. Pero sa gitna ng kanyang mahimbing na pagtulog, ang mga lalaking akala ni Clarice ay kanyang mga kaibigan, pinasok siya sa kwarto. Ang suspect na si Tutsi, sinimula na raw abusuhin si Clarice na nawala na ng malay. Ano po ang sumunod na nangyari na naaalala ho ng biktima? Nagising yung kaibigan niya ng biktima. At doon na po, ginising niya po yung biktima na nakita niya na po yung lalaki na nakahubad na po. Ang pinaka nakakabahala, huli sa video ang ginagawang panggagakasa di umano ng suspect na si Tutsi sa walang malay na biktima. Pero hindi pa rito natatapos ang kasamaan ng kanilang ginawa. Ano ho ba laman itong video na ito? 6 video po, sir. Mukhang helpless at saka unconscious, sir. Mga 7 o'clock ata, sir. Yun na yung spread out yung yung 6 video, sir. Sa isinagawang medico-legal sa biktima, kumpirmadong ginahasa nga si Clarice. Ano po ang napatunayan natin sa resulta po ng medical-legal report ng examination na binabanggit nyo? Positive po, sir, sa whitish vaginal discharge. Ibig sabihin, meron hong sexual intercourse. Opo, sir. Hanggang sa mag-report na yung biktima sa inyo, kaya ako nagsagawa na kayo ng follow-up operation. Hindi po namin nakita yung suspect, sir. Nagkandak po ng hot pursuit pero wala talaga, sir. Kasama ng resibo, binalikan ng Kulasi Municipal Police Station ang lugar kung saan ginakasa ang biktima. Dito po nag-umpisa yung yung inuman nila kasama po yung mga lalaki. At pagkatapos na may naramdaman pong paghihilo at inaantok, nagpaalam po siya sa kanyang kaibigan na matutulog na po siya. At dito po siya natutulog. At dito po nakita yung bitsin na ginamit po kung saan nahilop yung biktima. June 2023, ang huli at pangatlong suspect na si John Hartzen alias Tutsi, napagdalaman ng mga otoridad na pumanaw na dahil sa isang stabbing incident. Pero sa matagumpay na pag-aresto kanila Dionela at Makawili, umaasa ang kapulisan ng EPD at Antique na magsilbi itong leksyon na kailan may walang lugar sa lipunan ang ganitong gawain. Dito sa EPD, very active yung ating Women and Children Division. Hindi lamang binibigyan natin ng mga awareness tungkol sa mga how to avoid yung ganitong krimen. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Pasig City Jail si Makawili, habang nasa custodial facility ng Kulasi Municipal Police Station naman
si Jonella, sinubukan ng resibo na makapanayam ang dalawa pero sa korte na lang po sila magpapaliwanag. Nakaharap sila ngayon sa kasong rape. Yung main talaga na ng rape, namatay na po yun. Pero yung dalawa, sir, nanunood lang po yun, sir. Pareho rin ba ng kasong isinampa doon sa namatay tsaka dito sa dalawang nanonood? Yes, sir. Kasi po, dapat po, tinulungan niya po yung inawat niya po yung suspect para para hindi na po matuloy yung rape. Pero pinabayaan po rin nila, sir. Kung mapapatunayang nagkasala, naghihintay sa kanila ang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, haharapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Zumanga. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang